Hip hip, hooray! Hip hip, hooray! Last one. Hip hip, hooray! Okay, very good. That's the spirit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A pleasant morning, afternoon, or evening, ladies and gentlemen. Especially to you, ma'am. Good day. Okay, so by the way, my name is Jumayla Buat Bimbala, and I'm your second reporter in this day. Okay, so since we are already done to our previous topic, which is the military occupation 1899 to 1903, let us now move on to the another subtopic, charot, part of Muslim Americans relationship in the Philippines, which is the Moro Province 1903 to 1913. So I encourage everyone to please listen attentively because this topic is very significant in our history here in Mindanao. Malalaman natin kung bakit may mga Christian peoples here. Okay, so bakit may mga ang tag dyan, mga Ilonggo, Cebuano, blah blah, chuchu ni mga migrant people, ganun. Okay, so stay tuned, okay? So wag natin paligoy-ligoy pa. Let's begin! Okay, so medyo mahaba-haba ang bakbakan, kaya please fasten on your seatbelts because we're about to fly! Fly! Charot. Okay, so yes, pakibasa yung first paragraph. Crystal May. Okay. Thank you, Crystal May Pahente. Now, ano ba yung ibig sabihin nun, no? Okay, so ang ibig sabihin nun, meaning, gumawa ng panibagong policy ang mga Americans, which is the Philippine Bell of 1902, kung saan Americans will directly rule over the Muslims. Yes, no? So, pinalitan na ng Philippine Bell of 1902 ang non-interference policy na gidiscuss ni Hanan kanina. Okay? So, since nagkaroon na ng panibagong policy, yes, no, yung Philippine Bell of 1902, kung saan Americans will directly rule over the Muslims, no, so himan ka ha, no? Bakit ba sila gumawa ng panibagong policy? Okay, so it is because in order to prepare Mindanao to integrate to the body politic of the Philippines. Yes, of course, kasi dati ang Philippines lang, include lang yung Visayas tsaka Luzon. Hindi kasali yung Mindanao. But because of the Philippine Bell of 1902, gusto na nilang i-integrate yung Mindanao sa Philippines. Okay? So, isa sa reason why they decided that decision, it is because of Filipino nationalists ay naniniwala sila na Mindanao is inseparable from the Philippines, which is indeed true, no? Kasi imagine kung anong tawag dyan, tinatawag lang ng Philippines ay ang Luzon tsaka Visayas lang, no? Ang pangit siguro sa geographical map. Geographical map! Charot. Yes, no? So, ang pangit siguro, ang liit-liit lang ng Pilipinas. O, di ba, mawawala pa yung, Mindanao, no? Kaya, much better talaga. For me lang, ha, opinion ko lang to, is that, mas maganda talaga na merong, kasali, yung Mindanao sa Philippines. Yes, so, in addition for that, yes, second, is that, na-realize kasi nila ng mga Americans na our natural resources here in Mindanao will be helpful to the future economy of the Philippines, which is indeed true. Bakit? Kasi in this era, in this modern era, Mindanao supplies over 40% of the food requirements of the country. Yes, and not just that, but also it contributes more than 30% to national food trade. So, di ba? Ang laki-laki ng ambag natin sa Pilipinas, no? Yes. So, next, pakibasa. Thank you very much. Yes, no? So, because of the Philippine Bell of 1902, napawalang bisa ang Bates Agreement and non-interference policy by the Americans. Yes. No? So, next. Okay. Yes. Pakibasa. Zulaika. Yes, pakibasa.
Thank you. Now, class, ang patakaran ng mga Amerikano sa mga Muslims ay naging katulad sa pagtrato nila dati sa mga Indians na kung saan napawalang bisa lahat ang kanilang mga pinagkasunduan. Yes, no? So then, class, ang mga Amerikano ay nagbigay katwiran din sa kanilang mga aksyon, no? Sa mga tuntunin daw ng maling pag-uugali ng mga Muslims. Yes. Next, pakibasa, the second paragraph. Thank you very much. Yes, then class, ang American authorities, yes, ay nagpatupad ng paghahanda sa Moro upang isama sa modernong Pilipinas. So as I mentioned earlier, gusto na nilang isali yung Mindanao dito sa Philippines, which is ang Luzon tsaka Visayas. Then class, mas maraming malayang umupong mga Christian Filipinos sa iba't ibang posisyon. Okay? Remember that. Now, next slide. Yes, so kinuha ang kanilang modelo ng mga Americans mula sa sistemang politico-military district ng mga Kastila. Okay? Yes, so through politico-military district system, through this, ni-organize ng mga Amerikano ang lalawigan ng Moro. Okay? Okay, next, pakibasa. Yes. Thank you very much. Yes, so karamihan sa mga nasa higher position class, yes, ay mga army officers. Sino pa ba, diba? Sila talaga, mga army officers. At yung mga American civilians naman ay itinalaga bilang mga provincial attorney. At yung iba naman ay itinalaga bilang mga superintendent ng iba't ibang school. Okay, mga paaralan. Now, yes, medyo mahaba-haba. Pakibasa. The next bullet. Okay, thank you very much. Yes, so during this time class, okay, is that walang politika dito sa Pilipinas. Politika na kung saan meron tayong presidente, no? Mga senators, House of Representatives, mga mayors, barangay chairman, consuls, mga ganun-ganun. Walang ganun. Yes, no? So wala tayong presidente since 1901 nang matagal sa pwesto si former President Emilio Aguinaldo. Okay? Yes. Next. Pakibasa, yung first. Ay, ako na lang, babe. The successive governors of the Moro Province, General Leonard Wood, Tasker Bless, and John Jefferson were men of exceptional ability. So, dahil dito, binigyan sila ng malaking latitude sa pangangasiwa sa mga gawaing panlalawigan. Okay? Yes. No, so sila yung mga naging successive governors dito sa Moro Province. Yes, ang una ay si General Leonard Wood. Ito, young first. Yan, o diba? Super gwapo, kahit matanda na. Charot! Pero kapag nalaman yung mga ginawa niyang masasama, hindi na yan gwapo. Charot. Okay, ang pangalawa naman ay si Tasker Bless. General Tasker Bless. Yes, yung merong Philippine Airlines sa ulo. Charot, joke lang. Yes, siya yung naging second former governor dito sa Moro Province. At ang pangatlo ay walang iba kundi si General John G. Pershing. Yes, siya yung pangatlo. And he was my great-great-great-grandfather-in-law. Great-grandfather-in-law. Charot, joke lang. Okay, so next, pakibasa yung next paragraph. Okay, thank you very much. Yes, ano yung ibig sabihin nun, no? So, meaning class, hinayaan na ng Maynila ang mga gobernadora na mamuno sa kanilang sarili dito sa Moro Province. Okay? Yes, tulad ng mga Romanong gobernador, yes. Ngunit class, pinapanagot sila, yes, sa kanilang mga action. Kumbaga, mali yung mga ginawa nilang action, they need to take the responsibility of their consequences. Okay? Yes. So, next. Okay, kapuya, oy.
Okay, so nag-alok ang lalawigan ng Moro ng mas maraming pagkakataon para ipatupad ang mandato ng Amerika. Mandato means mandates. So ano-ano nga ba yung mga mandates ng Amerika? Okay, ito ang 5. Oh, 5. Okay, the first one is slavery made illegal. Okay? So, dati kasi yung mga dato at mga sultan, meron silang mga alipin. They're called uripan. Yes, kung ipinanganak kang uripan habang buhay kang magiging uripan. Sila yung mga nasa lower class. While kung ipinanganak ka namang nasa upper class, kung baga na sa mga royal blood, mga datos, bais, mga ganun, swerte mo kasi ikaw yung paglilingkuran, no? Sila yung mga, may mga tagasunod ka, ganun. Yes, kung gusto mong kumain ng ganito, bibigyan niya sila, ito lang, ganyan. Okay? So, number 2, mandates of America was the common people. Common people means yung mga nasa lower class or kumbaga sa middle lang, okay? Yes, as far as possible, were protected from the tyranny of their tradition leaders, the depredation of lawless person and unscrupulous traders. Yes, so ang mandates na to is that pinapangalagaan or pinaprotektahan dito yung mga mga lower class na mga tao. Okay? So, for example, may nagnakaw na taga-lower class, no? So, ang mga dato is that it's either, puputulin yung kamay mo. Kumbaga, ito yung, ikinawat mo sa ninakaw mo, is that ito yung puputulin. O kung ito naman, ito yung puputulin. Pero kung dalawa yung kinamot mo. Pero kung dalawa yung hinawak mo ba doon sa ninakaw mo, ay wala ka ng kamay. Yun. But, because of this mandates, itong pangalawa, is that pinaprotektahan sila. It's either makukulong sila, okay? Yes, no? So, hindi na sila magaganin ba? Okay. Now, number 3. Okay, so through the tribal ward court systems, attempts were made to introduce American concept of justice. Yes, of course. So, sa pangatlong mandate is that i-introduce na yung concept of justice ng mga Amerikano dito sa Moro Province. Okay? So, number 4. Under the American supervision, selected more leaders were given limited political authority as headman in the tribal wards. So, pang-apat is that nilimitahan na yung authority ng mga more leaders, mga sultan, mga datu sa kanilang community. Kumbaga, dati 100% yung authority nila, ngayon mga nasa 20 to 30% na lang. Ganun. Okay, ang pang-5, the last but not the least, is the program of public work was expanded and more schools, hospitals, and dispensaries were built. Yes, so mas marami nang ipinatayong mga paaralan, hospitals, at kung ano-ano pa. Dati kasi walang Western education sa Moro Province at maging dito sa Visayas at Luzon, no? So, sa Mindanao, puro mga madrasa lang nandito, but not exactly na formal na madrasa. Okay? So, because of this, marami nang pinatayong mga gusali, like mga schools, mga hospitals, ang mga Amerikano. Okay? Now, is that clear? Okay, let's move on. Okay. So, bilang bahagi ng programang sibilisahin or i-civilize ang Muslim at sabay pagsamantalahan ang likas na yaman ng rehiyon, Americans and Christian Filipino from the northern provinces were encouraged to settle in Moroland. Okay? So, that's why marami nang pumupuntang mga taga Luzon tsaka taga Visayas na mga tao. Kung bakit meron na tayong mga Chavacano, Ilonggos, Cebuano, mga ganyan-ganyan. Okay? So, encourage sila na dito nang manirahan para i-civilize yung Moro Province. Okay, so since those immigrants have more knowledge in terms of agriculture, may advantage rin ito sa mga Muslims in order for them to be more productive in terms of farming. Now class, the organized municipalities were designed to be models of well-ordered and democratically governed local communities, demonstrating to the Muslim civilized community
life. Okay. Now class, yung mga nakapwesto sa mga posisyon ng mga Christian Filipinos ay naging modelo sa mga Muslims upang ipakita kung paano maging democratic civilization ang mga organisadong community. So sino pa ba yung magiging modelo kundi sila, no? Kasi sila yung dapat i-imitate. Ganun. Now, the American officials believes that it was essential to get the Muslim Filipinos into the practice of paying taxes in support of the provincial government. So we already know the fact that tax is the blood of the government. No? So hindi mag-circulate yung government kapag walang taxes. No? So, syempre, lumakas yung authority ng mga Americans. Kaya gusto na nilang pabayarin ng mga taxes ang mga Muslims, no? So, alinsunod dito yung sedula. Ano ba yung sedula? Buwis sa ulo. Okay, kung natatandaan nyo si Andres Bonifacio and his fellow Katipuneros, yung nitier nilang piece of paper, ang tawag doon, sedula. Okay? So, hindi lang yun ha. Tapos sumunod naman dito ang tax sa kalsada. Oh my God! Babayad ka pa ng sedula, kung ano pang babayaran mo, tapos magbabayad ka pa ng kalsada, ano ba yan? Hay! No? Then, need pang i-register ang sasakyang pandagat, no? Oh my God! And it depends on its size. Kung malaki yung sasakyang pandagat mo, abay, malaki yung babayaran mo. Kung maliit naman, konti lang siguro, no? Tapos, pinatawan din ng tungkulin ang mga Muslims na involved sa import o export ng kalakalang panlabas. Dati kasi yung mga Moro, should I say mga Muslims, ay nakikipagkalakalan sa panlabas or pag-import tsaka pag-export. Tulad na lang sa Borneo ba yun? Borneo, Malaysia, Indonesia, ganun. Okay? So, at hindi lang yun, class, ha? Yung mga ari-arian din nila na nasa organisadong municipalities ay kailangan din magbayad ng buwis. Oh my God. Kumbaga, yung pera mo, ubus na kakabayad ng mga taxes, no? Oh my God. Ano ba yan? Parang ayoko na magbayad ng tax. Hi! Joke. Okay, the Moro province, bulol yan, adopted the policy of respecting the Islam religion and associated customs of the Muslim Filipinos, provided they did not conflict with the basic principles of American law. Diba na-mention yun kanina ni ma'am. Okay? Now, class, since binigyan nila ng respeto yung Moro province, hindi nagkaroon ng conflict ang mga Muslim sa kanila, no? Sa mga tuntunin ng mga Amerikano, ganyan. Ang mga Amerikanong tagapangasiwa ng lalawigan ay gumawa ng effort upang mapaunlad ang mga natatanging katangian ng batas at adat ng Islam, lalo na sa tungkol sa relasyon sa tahanan at mana. Okay, so during sa pangangasiwa ni General Bless, ang paaralang pandita, ng Muslim ay hinimok sa ilang mga lugar, ay nagbibigay ng limitadong tulong ng pamahalan. Kumbaga, sa panahon ni General Bless ay namimigay sila ng mga ayuda sa mga iba't ibang lugar dito sa Mindanao, no? So, parang I think through ayuda, mga pamigay-migay nila, parang nababago yung isip ng ibang tao. Oh my God! No? Kaya siguro napalapit yung puso ng mga Muslims or should I say mga Moro sa Americans. So, bakit ba nila pinagkatiwalaan, di ba? No? Okay, so next. Kasi ang daldal ko talaga ay kapuya, Jude. Okay. The American policy of direct rule and attempts to implement the mandate struck at the authority and prestige of the Muslim chief, and to some extent unwittingly at the religion and attitudes of all Muslims, Filipinos. Okay? So because of those mandates na nakapaloob sa Philippine Bill of 1902, tumama ito sa otoridad at prestiyo ng pinunong Muslim at sa mga ilang mga Muslims dito sa Moro province, no? At hindi lang yun, tumama rin ito sa kanilang ugali, no? Yes, ang Philippine Bill of 1902 ay
ipso facto. Ano ba yung ipso facto? Ipso facto ito sa mga Muslims, no? So, ito ay isang masamang paghatol. Paghatol sa istrukturang, panlipunang, kaugalian at batas kung saan nabuhay ang mga Muslim na Pilipino. Okay? Yes. So, law against slavery threatened the politico-economic structure of traditional society. Which is indeed na threatened, Jud, no? Yes, kasi in Philippine Bill of 1902, illegal na yung slavery. Yung pagpapaalipin, yung mga oripan, ganyan-ganyan, no? Well, I think, Jud, kasi kung wala kasing mga alipin, mawawala ng saysay ang pagiging royalty, no? So, imagine, nasa upper class ka, tapos wala ka mga, anong tawag dyan, mga taga-sunod, taga-silbi, no? Taga-ugas sa mga plato, ganyan-ganyan, walang sunod sa'yo, ganun. Kumbaga, meron kang iutos, di ba? Ganun. So, parang mawawalan lang saysay ang pagiging royalty kapag wala ka mga alipin, okay? Now, the establishment of provincial and district governments, yes, whose officials issued decrees enforced by troops, undermine the power and status of traditional Muslim leaders. Okay, so yes, of course, dahil sa mga troops, no, yung mga armies na officials ay lumiit ang authority or power ng Muslim leaders or datus. So as I mentioned earlier, kumbaga 100% dating authority nila, naging 20 to 30% na lang kasi because of those army officers. Okay? Now, next. Okay, so bypassing Muslim courts and refusing to recognize customary judicial function of the headman offended Muslim sensitivities. So, hindi nagustuhan ng mga Muslim Filipinos ang pangungulekta ng sedula at buwis, no? Ikinagalit rin nila ang paghati sa mga lupain. O, di ba? Perfect. Na kanilang sinakop sa loob ng maraming siglo sa mga dayuhan at Kristiyanong Pilipino. Okay? Ikinagalit din nila ang paglilisensya ng dayuhang sasakyang pangingisda sa tubig ng Morulan. Okay? Even me, wala akong register. Yung motor ko walang register. Charot! Pero ang mahal-mahal kasi pag mag-register to. Okay, now, the Muslims suspected that the American ambition to educate them meant to inculcate Christian teaching and Christian values through the public system. Okay, kung saan mga turong ito ay maglalayo sa kanilang mga anak mula sa relihiyon at tradisyon ng paraan ng pamumuhay, which is indeed true, no? Kasi, imagine, 8 hours kang nasa school, tapos lahat ng mga, ng tawag dyan, mga nakakasama mo is that yung pananalita nila is nasa Tagalog or kaya English, no? So, unti-unti nang nawawala yung language. And as we all know, language is inseparable from the culture. No? So, for example, even me, no? May mga deep words sa Maranao na hindi ko maintindihan because of the Western education na kung saan kinalakhan ko na, no? Yes, which is indeed true talaga. True talaga yung statement na to kung saan maglalayo ito sa mga kanilang mga anak mula sa relihiyon at tradisyon para ng pamumuhay. Now, okay, next kasi pagod na yung bibig ko. Okay. Medyo matagal-tagal pa tayo na ito. The American administrators of the Moor province were either unaware of or choose to completely ignore. Oh my God. The fact that Muslim Filipinos saw separation, whatever between sacred and secular. Okay. So, ang paghihiwalay ng simbahan at estado, relihiyon at politika at ibaba ay isang kakaibang katangian ng kanluran na hindi alam ng mga Muslim. Is indeed true. No? So, bakit ito ay dahil nakikita ng mga Muslims na ang Islam sa lahat ng kanilang ginagawa. Ang kanilang lupain ay Dar al-Islam. Ano ba yung Dar al-Islam? In Arabic, we pronounce it Darul Islam. Okay? So, meaning, ang sambahayan ng Islam. Yes, naniniwala sila na ang kanilang kaugalian ay naayon sa mga tuntunin ng banal na Quran, which is indeed true. Kasi lahat talaga ng mga pinifollow namin, mga Muslims sa hindi Maranao, ha? Yes, is that nakaayon sa Quran at hadith ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okay? Yes, so,
next, any move to change their society or to enforce obedience to the laws of foreigners was seen as a fundamental challenge to their religion and to their very existence as human beings. Yes, naging isang matinding bagungot. Bagungot! Charot. Or should I say matinding banta sa ideolohiya ng Moro or Muslims ang Philippine Bill of 1902. Yes, so that's why marami sa kanila ang lumaban hanggang kamatayan. Okay, next. So, according kay Governor Leonard Wood, the first governor in our Moro province, yes, wala daw siyang nakita sa mga batas at kaugaliang Pilipino-Muslim na dapat pangalagaan. Kung buhay lang to, sasabihin ko sana, how could you say that when you don't even experience it? Hindi mo talaga maiintindihan kapag hindi mo kinalakan, hindi mo na-experience, at lalong hindi mo na isabuhay, no? So, hindi mo talaga maiintindihan. Yes. So, Governor Leonard Wood is, marami siyang napatay na Muslims leaders. Kabilang na doon ang naghaharing sultan ng Sulu na si Jamalul Kiram II. Yes, nakipaglaban si Governor Leonard Wood laban sa mga Muslims na lumabag sa batas ng Amerika at libo-libo sa kanila ang napatay sa pakikipaglaban sa kanyang mga troops. At tinawag niya yung mga Moro na mga bandido, outlaws or bandits. Okay, so Wood's successors, General Bless and Pershing, continue to fight bandits and outlaws. Yes, so that's why maraming Muslims ang pumayag sa pamahalaan ng mga Amerikano. Ang ilan ay dahil natagpuan nila ito sa kanilang personal na kalamangan upang makipagtulungan, no? So, especially sa mga nasa lower class, no? Kasi parang opportunity na to para takbuhan yung kanilang responsibility. Teacher, for example, takbuhan yung kanilang faith, no? As a orphan, di ba? Kaya, take advantage na lang yun. Yung iba naman ay, dahil sa pakiramdam nila, ay wala silang kapangyarihang lumaban. At ang iba ay dahil ang kanilang pakikipag-ugnayan sa mga dayuhan ay napakadalang. Yes. No? So, J. Ralston Hayden remarked that never ever during the continental expansion of the United States were armed encounters between the Indians and American troops so frequent and so serious as the conflict that took place between the Muslim Filipinos and the American forces from 1904 to 1914. Oh my God, no? So, di ba? Nakita niya si J. Ralston, no? Na kung saan gaano kalakas, kalubha, kapalaban, katapang sa pakikipagdigma ang Muslims Filipinos to the American forces. Palaban yun, no? But, in the end, no? Na-realize ng mga Muslim Filipinos ng mga Moro na hindi nila kaya ang modern weaponry ng mga Americans. Yes. Kayo yung lumaban na bulo lang yung gamit nyo compare sa mga M16 ng mga tawag dyan mga Americans na kahit nasa malayo ka pa, ilang meters, ilang hectares ka pa kalayo, bang! Patay na jud ka na, diba? Ikaw na, Moro, kailangan mo pang lumapit sa kalaban para mapatay mo ng bulo, diba? Yun. Yun. So, dalawang bang! Oh, patay ang dalawang Moro, no? So, yes, hindi nila kaya yung modern weaponry ng mga Americans. Yes. So, sad to say, sila ay nasakop. Yes. At sa ilalim ni General Pershing, sila ay na-disarm. Pahingi ng tissue. OA na. Okay, so, dahil dito, ligtas na nailipat sa kontrol ng sibilyan ang lalawigan ng Moro. Okay? So, yun yung nangyari sa Moro Province during 1903 to 1913. What a tragic story. Woo! Tragic!
pero tinood man jud, okay? Now class, let us now move on to the another topic, which is the administrative organization of the Moro Province. Yes, no? So, the first one, since I already mentioned na wala tayong mga president dito, no? So, titingnan natin dito yung mga patterns ng positions dito sa Philippines. The first one is insular government. Yes, no? Insular government is the highest position during this time. At ang namamahala dito ay ang Government General and Philippine Commission. Second is Moro Province. Yes, ang Moro Province ang namamahala naman dito ay ang Governor and Legislative Commission. Yes, at sa Moro Province meron itong district. Okay? So, ang namamahala naman dito sa district ay ang district governors at district boards. So, we have 5 district. Una ay ang Davao, pangalawa ay ang Cotabato, third, Lanao, fourth, Sulu, and lastly, Zamboanga. So, in Davao, we have 5 organized municipalities. While sa Cotabato, we have 2 organized municipalities. While sa Lanao, we have 2, and Sulu, 3 organized municipalities. And lastly, sa Zamboanga, we have 2 organized municipalities. Okay? Ano-ano nga ba yung mga organized municipalities doon sa mga district na yun, sa 5 district na yun, no? So, sa Davao, we have Davao, Mate, Katil, Baganga, and Caraga. While dito naman sa Cotabato, we have Cotabato and Macar. Yes, sa Lanao naman, we have 2, which is the Malabang and Iligan. Now, in Sulu naman, we have Hulo, Siasi, and Cagayan de Sulu. Sa Zamboanga naman, we have Zamboanga and Dapitan. So, in Davao, we have 5 tribal wards. In Cotabato, we have 18 tribal wards. And in Lanao, we have 13 tribal wards. In Sulu, we also have 9 tribal wards. Yes, in Zamboanga, we have 5 tribal wards. And we also have 56 sub-districts. So that will be all, class. I hope you learned something on me. To those students who listen, I really appreciate you. Sa mga hindi nakinig dyan, thank you gyapon, no? Yes, once again, this is Jumayla Buat Mimbala. That will be all. Class dismissed. Good day.